Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB. Oras po, igwara kita ni na 30 minutos makalis na an alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Lugabo, salda po tabi kita ngunyan kan Biyernes sa pizza 14 na kan bulan kan Nobyembre 2025 sa Engineering Department kay bananto dyan si Sir Pastor Serge Marmol asin man siyempre si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba, nagantabay kamo sa papitik-pitik lang. Pero bago yan, mga tugang, paabutan tanin na maray na aga ang Pilipinas, maray na aga ang Bicolandia, asin man ang paborito kong probinsya kan Camarines Sur, maray na aga. Kabali na, siyempre, mga tugang, maagad kita nin bendisyon sa mahal na Diyos para po sa satuyang pagpuon kan trabaho ngunyan aldaw, kaya uya po ang satuyang daily bread. Mula sa awit 27:1, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang lakas ng aking buhay. Kanino ako matatakot? Amen. Salamat sa mahal na Diyos mga tugang sa satuyang daily bread. Bueno, na mga tugang ngunya nagpupuna ada sesyon mismong sesyon kan Blue Ribbon Committee dumampo sa party kan Senado yaon si Alcantara yaon si Bernardo harus mga official kan DPWH yaon na po dumanda. And iyo na anda pinagasasalang kan Blue Ribbon Committee na pinapamayuan po mismo ni Senador Ping Lacson. Iniyo po mapadapit man giraray sa nagpapadagos na pagdangog kan mga maanomaliyang proyekto sa flood control asin ghost project mga tugang. Duman yan sa party mismo kan Blue Ribbon Committee. Pero mga tugang si Estrada pala na kuyan na kumbaga baldado na mga tugang si dating President Joseph Estrada partner baldado na ngunya na naka wheelchair na siya iniyo pong si Joseph Estrada tutulak-tulak na lang mga tugang ni GB Ejercito si GB Ejercito ang nagatutulak-tulak kan wheelchair paduman sa opisina kan Vice President dati ngunyang kaya anibersaryo ngunyan kan ika-90 anibersaryo kan opisina kan Vice Presidente. But sabi yun na digdi sa Pilipinas 90 years na amok na ang opisina kanda Vice Presidente digdi po sa Pilipinas. Kaya digdi yaon naman si Gloria Macapagal Arroyo, yaon naman si Joseph Estrada, yan mga naging Vice Presidente makanda sa tuyang nasyon. Si mga manlain-lain pati ang mga komento manlain-lain si mga komento sa Sainda, ang mga komento si mga nag-iriba-iba na nga si mga kurap kang inot na panahon. Ako day ko makasabi kayan. Bueno, pasadaan to daw mga tugang and linya kan sa tuyong mga pagiriba sa luwas. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa linya si Buyet Paderes Yetbo. Good morning, kamin. Salamat tabi Junel maray na pagkaaga pati na sa tuyong mga parantabay
na kaulay tangon niya na pagkaagatabi Bus Junel, si board member Warren Senior. Maswerte si board member Warren Senior ta nakaulay ka. Oo. Kaibanan ang duwa pang taga-media diyan sa iyang residensya. Asin na napag-ulay-ulayan tabi Bus Junel, ining nangyaring budget hearing kasuudma sa ginibong special session kan sangguni ang panglalawigan. Nagkaiguaning special session sinda kasudma, Webes. Kasuudma. Session ninda Miyerkules. Oo. Kasudma sa ginibong budget hearing tabi, approve ang budget for 2026. Approve. Approve tulos sa duwang pagdangog kan sangguni ang panglalawigan. Approve in second hearing. Oo. May third and final reading pa yan. Ang third hearing tabi mangyayari sa bulan na ning Disyembre. Basta kasunba sa laog ning first and second reading na aprobaran ang budget para sa taon 2026. Ang budget pa lang kan probinsya tabi labi sa 17 billion 17 billion as in sobra pa huli nga sa mga sadit pa nga ni iyan. Isipon mo ang naga sadit ang naga ang budget yaon sa mga 3 mga 301 basta araw kayan billion naman billion. Ang probinsya pagkaiwas-iwas 3 billion lang. 17 billion. 17 billion. So 17 gusto billion. sabihin sadit pa nga ni iyan Oo. May pinag-aasan pa sindag mga dagdag pa initabi sorry sa mga iba pang source na pigaasahan kan probinsya o kan TESDA, Hospital Scholar, Yakap, Pelihan kasi na iba pa. Uya tabi ang pagkipag-ulay tayo, papadawag talugod ang intirong malinaw na pahayag ni board member Warren Senior. Ayo tabi kang kasudma, tama-tama, pagkatapos kami kang budget hearing nila, kang budget, complied minang sa local government code na nakalagdaman ang annual budget, ang mga supplemental budget, dapat nagkakandak ka muna bago approval kang budget nindo, kanta ka na muna ang budget hearing. So complied na to. Tamang-tama, pag session mi kasudma, Webes, pasar mina sa first reading, saka second reading, si deliberation na duman. And napag-urulayan mi na si third reading sa bandang Disyembre mi na sesyon sa muyang pagbuburtuhan ang budget. Pero po ang target ang budget? Ang budget mo niyan for 2026, inaprobaran mi 7,408,900,000. Iyan ang budget mi for 2026. Ang samuyang NTA, National Tax Allocation, para sa 2026 ay 4,852,305,593. So, ang target ni si local sources migiraray, income nakalagduman sa on health services, mga hospitals, sa hospitals, 800 million. Basado sa pigtokar ko na. The same for next year. Pati itong sa mga community colleges, 600 million. Kaya lang, pigiling may baka magsobra pa dyan ang samuyang income. Ang 600 million, nare-realize mi yan sa 5 lang na community colleges na nag-ooperate. By next year, may additional na 3 or 4 na mga community colleges. So, dagdag na income yan sa provincial government. Dagdag na estudyante, dagdag na mataw ang CHED sa muya ng ayuda, mataw ang TESDA. So, more than 600 million sa lingko ang matatarget mo for next year. So, conservative ang samuyang estimate na income sa community colleges. Tapos, income pa duman sa hospitals. Sa budget hearing mi, ang target mi, piglag mo lang conservative, 800 million. With Yakap program sa PhilHealth lang, ay nang sabi ninda, kang PhilHealth, 1 doctor is to 20,000. Ang population, kang probinsya ng Camarines Sur, minus Naga City,
and minus Iriga City is 1,852,769. So ang big target me, sabi ko sa budget hearing me, kaya tang 1 million. Ang sabi ninda sa population na pwedeng sa YAKA program pa-register. Sa ngunyan, sige-sige registration, pigiling me, baka dikit lang, mag-abot sa 1 million. Tang doctors me is 48 ang probinsya. 1:20 na doctor times 48, 960 million. Ang 960,000 sa population may 1.8 million. 960,000 iyo ang pwedeng matawanan ng serbisyo na kang sa yakap na mga serbisyong itinatao. So, i-multiply mo yan by 1,700 easily, pwede ma-generate mo dyan ang mga 1.6 billion. Pero piglag nilang 800 million. So, sana itong target mo yan, 800, conservative lang yan, 800. Sana makaregister gabos na mga halos kung pwede 1/2 kang population kang Camarines Sur, kang 1.8 million, matawanan ni na serbisyo through YAKAP program na yan. So, mga big projects for 2026, sir? Mga big projects na for 2026? Ay kadapot kung para sa rabi min kada na itong salon baga na gili-giribo na, then kadakol pa mga roads and bridges, kung ano-ano pa, mga covered courts, kadakol pa mga infrastructure projects. Saan po ang nilasan nitong pundo na yan, itong income? Kasi sabi mo na, pwede magdagdag ang tutulang pundo. You know ito, 800 million from the hospitals. I-improve niya ang hospitals para makataw kami serbisyo ni sa YAKAP. Ang YAKAP nga ni, ang programa kang PhilHealth, 1 doctor is to 20,000 na pasyente ang pwede nindang matawad. Ay 48 doctors kami, ang provincial government. So, i-multiply mo yan, 48 Times 20. Times 20,000, that's 960,000 na patients. Almost a million. So, halos 50% kang population kang Camarines Sur, minus Iriga and minus Naga City, kaya ming matawanan ng serbisyo through YAKAP program. Yes, pang 1 year yan. Sa 1 year, tago. So, magayon man si produkto kan sa mo yung budget hearing, kaya dahil duman, ang mga board members, naintindihan na gayo, ang mga programa kang provincial government, automatic, pinirit ako na aprobaran mi ng first reading sa second reading kang kasunod. So third reading December ang December session. So yan na tabi Boss Junel, madunong ang sa tuyang board member nagagamit ning ko yan calculator tom ang mga numero kan budget kung ano ang pwede pang madagdag sa source kan sa source kan probinsya na magagamit sa mga proyekto na itatao sa mga taga Camarines Sur. Kaya yan nangyari sa pag-ulay-ulay. Ang problema naman kani, sabi nga kaya ni board member, may duwa daang absent na pwedeng magngalangala na naman dahil sinda kaya nag-attender kan budget hearing kasuod nagilibod yan sa Kapitolyo Provincial. Sa yan, si Pilapil. Oo. Pilapil, ano pa man kaya di dumana lang sila sa third hearing, magngalangala. Si Bukalyago, no? Oo. Absent sa duwa, kaya matatalaka naman sila kung na-approve na naman na-approve tulos ang budget kan na probinsya ni ano man daw yan natataon o tinuyo. Ako nag-aapot ko, natataon o tinutuyo na basta kakaigwanin orulay sa budget, nawawara ining duwa. Ano daw yan? Nataon sana o tinuyo? Ay, nataarap kaya nga ni, nag-aapot kita, nataon o tinuyo? Siyempre, igwa man yan ko yan. Igwa man yan, paabot. Kaya lang, siguro may mga importanteng kalakawan man na duwa, kaya permina sa nag-absent sa arong kailing mga urulay. Ang araw ko na kayan, ta mga importanteng bagay ini para ni sa mga taga Camarines Sur. Dapat yaong ka, tanganing makipag participar ka sa deliberasyon budget. Sa December sa third hearing, tata naman sila ni pagkakataon na makataram
Pero manasindang magiginibo duman sa pinag-aprobar na Iyan budget. kaya, ano to na yan? Final, ano to yan? Third and final reading. Pag nakalusot sa dyan, kung may mga kurukontra dyan, gigibo niyan, magkakaiguanin na botisyon. Botisyon. Pagkatapos, considered as approved na yan? Considered as approved na ni. Kaya sa sa third hearing na yan, diyan lang sila magharhanses, magpraplatika kung ano ang gusto nilang sabihin. Pero mananing tambal. Mananing tambal ining yan, yun yan. Lusot na yan, yan na budget na yan. Kaya lang dapat importante sa mga araw kani, nag-aaratin dito mga bukal niya to kan probinsya. Takon na igwa kanina mga gustong iklaro, iyon na yan ang pagkakataon. Yun nga ang pagkakataon. Kaya importante, permi kang red alert. Sa mga arog ka ining urulay, budget hearing, yaon dyan. Araman yan, pinapadarahan man yan ng notisya. Pinapadaran yan na ngayon magkakaigwa kita ng budget special hearing. session. Mag-attender ka mo, igdi nga tutukaroon na budget for the year 2026. Kaya kung di ka mag-attender, may makaming magaling mo, basta majority yaon. Baka dahil lang na dahil garo nakaagita nagababagay itong flood control duman. Dahil garo dahil nakabalyo. Oo. Dahil nakaabot kaya lang absent si Laguno asin man si Pilapil. So yan karagdagan tang report. Kaibanan si board member Warren Senior, si Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Salamat abi yetbukan sa imong heras na impormasyon so mga tugang considered as approved na ada budget kan gobyerno provincial kan Camarines Sur 17 billion pesos para yan sa next year 2026. Pero kung ilingon mo nga niya dakulaon bagan probinsya kan Camarines Sur mga tugang so kulang pa yan kung ilingon mo, pero itong mga yaon po sa party mismo kanda mga paratuyaw pinagpapraisip ninda dakulaon daan budget kan na gobyerno provincial kan Camarines Sur para sa sadit pa yan. Isipon mo ang naga sadit na lugar sulaminting 27 barangay igwaan siyudad kanaga, pero inaabot po mga tugang nin pirang billion pesos 1 or 3 ito billion pesos man sa dito nga ni Anaga pero ang budget billion man ang probinsya kan, pero mayong nagki-question dahil pinagki-question ang budget kan na siyudad Kanaga na billion pesos man, pero sa ditan siyudad Kanaga ining mga parabatikos kan iniyo pong mga parabatikos, mga paratuyaw kan probinsya ng Camarines Sur dakulaon pirang banwaan anda probinsya kan Camarines Sur 35 banwaan anda probinsya kan ng Camarines Sur, biroon mo yan dahil lang nagrarayuan budget kan naga sa probinsya kan na Camarines Sur pagkatapos pigpa para question para sa kuya dapat nga niya dahil na pagpara-questionon yan kung hilingon mo ang hiwas kan tataunan na serbisyo manginginabang ka na budget mga tugang mahiwason dakulaon dakulaon na maray hilingaan na naga 27 barangay suportado ka na budget ang 27 barangay ang susuportaran na mga tugang bilyones ka pesos ang susuportaran kan budget kan gobyerno provincial kan Camarines Sur 35 banwaan na mga tugang pagkatapos sa review nindo ay dakulaon nga anda budget kuta na tanganing mayo na ni mga mayo na malinaw na mga tugang sa deliberasyon pa lang kan na budget iniyuman mga yaon sa lado kan na kontra sa administrasyon ito mga yaon sa lado kan oposisyon naga-attender tanganing duman pa lang digdi pa lang sa ginigibong committee hearing mga tugang kanda committee ba dyan pa lang po mga tugang kung igwa kanin gustong iklaripikar gustong linawon dyan mo na ipaabot bako na
paka-approve kan budget saka ka ngala-ngala ay ngaya dakulaon nga ana budget o ngaya itong budget nga di man sinabi mayo nga kana espesifikasyon kung sa inya to dadararahon bako man yan patal iyan mga yaon dyan sa party mismo kana sanggunian panlalawigan na ma-approve nin budget day aram kung sa indadararahon pundo bako yan arog kayan na pagpaparagiribo na naman kitang kinder nagpaparagiribo na naman kitang kinder kaniyo po nga nasambit na nga iba dyan na yaon sige ang tuyaw ining mga inaadalan yan binabaranga-banga sa kada departamento bako man lang sarong departamento bako man lang yung infrastructure bako lang yung pagpapatindog kung ano pati ang edukasyon kabali dyan health iniyo pong kampanya mapadapit kung kinakaipuan magpatirinam po o kung ano pa mga pupunduan kan gobyerno provincial kan Camarines Sur kabalin dyan ito pong pangsweldo kan mga empleyado siyempre ikaman daw magparatrabaho dyan nadaim mo sweldoan siyempre si sweldoan yan kan gobyerno provincial kabali yan duman sa budget mga tugang na pinaga-aprobaran kaniyo pong sanggunian panlalawigan kaya iniyo po sa last and final reading mga tugang sigurado na iniyo considered as approved na ini so may magkontraman dyan magkakaiguanin na votation na mga tugang mayo na yan sigurado na yan patapos mangaralangala na naman na ngaya grabe naman niya dahil lamang nga kami pinagapaaram dahil lamang kami ninotisyahan sa kan pagaman kan budget imposible yan miyembro ka kan sangguniang panlalawigan dahil ka abisuan dahil ka sasabihan na ma-approve ka na budget aadalan ang budget ay imposible yan pati nga niya kung ika regular na miyembro ka na sangguniang panlalawigan papadaran ka kayan sektor nga ni kan mga hobbiness youth representative dyan iski representative pinapadaranin na surat ikapadaw kaya pinapadaranin notisya pinapaisin na may budget deliberation ikapadaw kaya na miyembros kan regular na miyembros kan sanggunian na panlalawigan si mga ex officio nga ni pinapaaram ikapa day paaramon ay imposible yan kundi digdi po mga tugang harabo kamo taaram nindo na dyan po mga tugang mayong mangyayari ang opposition nindo arabo kamo na mag-aratinder kaniyo po nga pinagasasabi nga pag-deliberar ka na budget pagaman kan budget kan gobyerno provincial kan na Camarines Sur. Bueno, mga tugang duman po sa mga kababayan na nagaantabay nagpapadagos-dagos po ang hearing duman po sa party mismo kan Senado sa update mga tugang halawigon man magtarami yung si kuya itong si Bunuan pero natapos na may saro naman nagtataram ilingon ta daw mga tugang aramon ta daw ko na kumusta ini yung si Latga Isika engineer ning Anthony Engineer Anthony Pidison naghahapot si Lacson sige daw bako si Lacson si Tulpo officials lang po ito ng DPWH former officials at contractors meron po bang kasama mga politiko na rito? As of this time, Mr. Chair, as far as the first 5 cases which are undergoing investigation, it involves only officials of the DPWH, particularly those in District 1 in Bulacan, sir. All right. My next question is, Mr. Chair, alam kong sinusundan nyo rin po at ano na ho nangyari? I don't know if you can answer this, Attorney Fadulyon, kayo po sa DOJ. Nasaan na po yung ating witness na si Ginoong Guteza?
Because yung kanya pong testimony ay napakalaki po. Lahat po tayo nagimbal dito. So we want to find out, is he okay? Where is he at? Is he still alive? Is he dead? Ano nangyari? Mr. Chair, Department of Justice would not be in any position to ascertain the whereabouts of Mr. Gutesa. As far as we know, he did testify here in the Senate Blue Ribbon Committee, but the Department of Justice never had any interaction with him after that particular testimony. There was no representation made as to his interest in being covered by the program or being granted any protection. And we know for a fact that the intervention by the Witness Protection Program is something which is done voluntarily by the one who is making the application. In as much as there was no application made, we have not had, since the time of his testimony here before the Senate Blue Ribbon Committee, any interaction with Mr. Gutesa. So we would not be in a position to say where he is right now or what his condition is, sir. Iyan Mr. pala Chair, mga tugang, may si I ask Attorney the Secretariat si sent Attorney out, Anthony ika nga, subpoena or Richard invitation Anthony to Mr. Gutesa? Pidilyon Because, I'm and concerned po. I mean, Prosecutor General. He made a lot of revelations here during the last meeting when he was here. At so we want to find out that gusto natin siyang tanungin, where did you get all this information? Pero tila wala ho siya. Now, did we invite him? Yes, Mr. Vice Chairman. We sent an invitation to his known address, nakalagay sa kanyang driver's license sa Taguig. Pero even when the investigation was conducted by the executive judge, wala na po siya doon sa kanyang last known address. So what we did in the Blue Ribbon Committee, we sought the assistance of the Honorable Marcoleta kung sakaling meron siyang contact o may sa darating na panahon magkakaroon siya ng contact ay tulungan niya tayo na malocate at para makapag-testify na muli si Technical Sergeant Gutesa. So ang sagot po ni Honorable Marcoleta, wala rin po siyang contact kay Orly Gutesa. So iyan na mga tugang, sumayo na talagang tago-tago mo niyan si Orly Gutesa. Ano po, ito pong witness na pinagadara ni Martolisa na dyan sa party mismo ni Marcolisa dyan po mismo sa party mismo Senado. So mayo na pagkaaram ko niya na sain and mayo naman duman sa iyang harong sa iyang residensya duman po sa party mismo kada Taguig. Kaya missing ngunyan, day aram kung sa'y nagtatago-tago, hindi po nga nasambit ng nasambit na pong iniyo pong witness na ini kung saan po nagtatago-tago ngunyan. Garo kaya inabot na kaya kita na oras ay sayang maurag na kuta na daralagad maprograma kaya ang Philippine Army mga tugang duman sa mga kababayan ta talking about senators, may mga congressman, pero ikaw po ba ay nabentahan na ng pondo para sa flood control? Mr. Chair, as far as I can recall, I cannot remember any time na bentahan po ako niyan sapagkat I think the legislators in the lower house have their own way of dealing with projects, especially to the district engineers and contractors. So, sa district engineer po ang nagkakaroon ng transaction between the lawmaker at saka yung district engineer. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Yes po, Mr. Chair. As far as I know po, puro ganun po. Alright. Walk us through. Inabot na kaya kami din na oras. Itautan na sa miyembro na 9ID na Philippine Army. Mga tugang, tanganing maaraman taman ng mga impormasyon na gali po sa parte na Philippine Army. Plus, yaon man dyan ng kadakol-dakol na greetings. Hali po sa sindang mga pagiribang mga miyembros kan Army. Ang tabayanan po ang programa kan Philippine Army asin ng kadakol-dakol na greetings, mga tugang. So, sa pangarang kan sa tuyan na kaibanan dyan sa Engineering Department, si Sir Pastor Serge Marmol, asin man kaibanan man yato sa Engineering Department, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote,
mga tugang pangarangkan pa pitik-pitik lang. Siyempre, bago kita magpaaram, pasalamat kita sa mahal na Diyos, ninuli po ta, tinawan kita, giya sa satuyang trabaho ngunyan daw. Kaya uya po ang satuyang deliberate. Mula sa awit 37:9, sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mahihiwalay, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupa. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang. Sa pangarangkang programang Papitik-Pitik lang, ako po si Pitik Junel Cuba Mabalos, kansero pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.